Paano ba mag-loan sa SSS ngayong 2026 gamit po ang online My SSS portal? Pwede din po ang mobile apps or po pwede din po ang browser. So first, login po muna tayo. Siguraduhin na mayroon na kayong My SSS portal account. So pakihanap po dito sa ating YouTube channel kung paano ang pag-login or pag-register sa My SSS portal para sa inyong guide. So kung may account na, kailangan mong mag-login gamit ang iyong user ID at password. At kung ikaw ay nakapag-login na, hanapin itong loan, click ang loan, tapos i-click ang salary loan. Pagkatapos ay makikita mo itong apply. So i-click mo ang apply. So take note na kung kayo ay wala pang disbursement account or yung bangko kung saan ihuhulog ang inyong SSS loan, ay kailangan po muna ninyong mag-enroll. So mayroon na rin po tayong video kung paano po yan gagawin. Nandito lamang po sa ating YouTube channel. So i-click ang apply. At siguraduhin na ang lahat ay naka-update. So, dapat updated ang iyong email address at ang iyong contact number. I-scroll siya pataas dito sa pinakadulo. Kailangan mong i-check itong maliit na box na I confirm that my contact information indicated above is correct and updated. Kung naka-check na yan, i-click ang proceed. Pagka-click mo ng proceed, ito yung mga dapat mong i-fill up. Pero, automatic na. Kapag nag-click ka dito sa select employer, automatic lalabas dyan yung mga employers mo at yung current mo na employer or pinagtatrabahuan yun ang piliin mo. Tapos, automatic na yan lalabas dyan ang kanilang employer ID, ang kanilang branch location, ang ERBR, so 0 lang yan kadalasan. Tapos, loanable amount, ikaw mismo ang pipili. Tapos, ikaw din ang pipili dito sa disbursement bank. Kung halimbawa, mayroon kang more than one na naka-enroll na bank account. So, piliin mo kung aling bank account gusto mong ihulog ang iyong loan proceeds. So, pagka-click mo ng loanable amount, lalabas na dyan yung pinakamaliit hanggang sa pinaka-maximum na pwede mong i-loan. So, pwede kang pumili. So, kung gusto mong piliin ang maximum or yung pinakamataas na pwedeng ipaloan ni SSS sa'yo, yun ang piliin mo. Pero kung gusto mo lang na, halimbawa, kung gusto mo lang na 7,000 lang yung ilo-loan mo, yun ang piliin mo. Pero kadalasan sa atin, kapag nag-loan tayo sa SSS, yung pinaka-maximum amount na ino-offer nila, yun ang pinipili natin, di ba? So dito, in this case of my sister, kasi ako yung nag-process ng loan ng sister ko, kaya ito yung example natin. So first loan niya, 17,500 pesos ang pinaka-maximum. At yan yung pinipiliin natin dahil yun yung gusto ng sister ko. Again, mayroon kayong choices na mula sa pinaka-maximum hanggang sa pinaka-maliit. So pipili lang kayo kung magkano ang gusto ninyong i-loan. At kung magkano naman ang first loan na maximum na i-offer ng SSS sa'yo, yan ang pag-uusapan natin sa susunod nating video. Lalo na kung ikaw ay first loan pa or kung ikaw ay second loan or third loan na, or depende kasi sa salary mo at depende sa contribution mo. So, i-explain natin in our next video kung paano ba malalaman kung magkano ang iyong first loan sa SSS. Kaya siguraduhin na ka-subscribe dito sa ating YouTube channel para palagi updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. Once nakapili ka na ng gusto mong i-loan at nalagyan mo na dyan sa loanable amount, tapos nalagyan mo na rin ng kung anong bangko yung gagamitin mo, ay i-click mo na itong next. So again, uulitin ko na ang bank account na kung saan mo ihuhulog ang iyong loan proceed, kailangan ay nakaregister muna sa SSS at or naka-enroll. At kung paano gawin yan, nandito sa ating YouTube channel, kung paano mag-enroll ng disbursement account sa SSS. So ayan, kung na-click mo na yung next, automatic na lalabas itong disclosure statement on loan or credit transaction. So dito mo mababasa. So pinalaki lang natin para hindi makita yung kasi personal details yung mga nakalagay. Kaya hindi natin pwedeng ipakita. Pero makikita mo dito sa disclosure statement lahat ng kung magkano ang malo-loan mo, kung kailan mag-uumpisa, kung magkano ang buwan ng hulog mo sa loan na yan. So dito mo makikita. Kaya huwag mag-alala dahil lahat ay ipapakita ni SSS sa iyo. Lalabas din itong salary loan application. Nandito lahat ng mga detalye. Pwede mong i-download at kung nabasa mo na lahat or na-download mo na, dito sa pinakadulo, kailangan mong i-check itong maliit na box ulit. Tapos, i-click ang next. Tapos, may lalabas ulit na ganito, review. So, kailangan mo munang i-review lahat kung tama ang loanable amount mo.
At basahin mo ang mga deductions dito. So, nagdideduct nga pala si SSS ng service fee at advance interest. So, bali yung makukuha mo, halimbawa itong sa sister ko, 17,500. Ang kanyang net proceeds of loan or yung kanyang total na matatanggap ay 17,183.08 na lamang. So, kung okay na sa'yo lahat ng yan, scroll mo yan pababa. Dahil may kailangan ka pang i-check ulit na maliit na box dito sa pinakadulo. Itong I hereby confirm and agree to the certification, agreement, and promissory note stated above. Tapos, mag-blue na itong submit, i-click mo na yan. Pag-click mo ng submit, lalabas ulit itong confirm salary loan. So, nandito na, naka-red ang iyong total na matatanggap. I-check mo ulit itong maliit na box sa pinakadulo at i-click mo ang proceed. At makakatanggap ka na ng alert. So, you have successfully submitted your salary loan application. Ayan. Tapos, sasabihin din dito, loan proceeds will be credited to your Metropolitan Bank and Trust Company. Tapos, ilalagay dito ang bank account number. So, tinakpan natin dahil medyo private information. Pagkatapos, take note of this red notice. We are awaiting the certification from your employer. So, kailangan mong i-inform ang iyong HR, kung ikaw ay empleyado, kailangan mong i-inform ang iyong HR na i-certify nila ang iyong loan application bago ito mag-expire. So, lalagay dyan kung kailan mag-expire ang iyong application. Dahil kapag nag-expire at hindi na-approve ng iyong or hindi na-certify ni employer, mag-expire ang iyong loan application at kailangan mo mag-process ulit dito sa iyong My SSS portal sa online. May iba naman na automatic na yan ma-notify si HR mo. So kung halimbawa pagkatapos ng isang araw kung hindi pa rin na-certify, so dun mo na siguro sila i-inform. Para naman sa mga voluntary members, wala na pong certification. Pagkatapos mo mag-apply, okay na yon. So, hindi mo na, kasi wala naman tayong employer, tayong mga nagbo-voluntary. And that's it for the process of SSS loan application online gamit ang My SSS portal or sa browser. So, madali lang po talaga siya guys kung kumpleto kayo lahat, kung updated ang inyong mobile number, at kung may naka-enroll na kayo na disbursement account sa inyong SSS online account. So, mabilis lang po talaga siya. Makakatanggap din po kayo ng email. So, kadalasan, mahuhulog po sa inyong bank account ang inyong loan pagkatapos ng 3 to 5 business days. So, thank you for watching this video. Sana po ay nakatulong. Huwag kalimutang mag-subscribe.